bilis ng panahon na kung saan ito na naman tayo na nagdiriwang na naman ng ating kaarawan. Na parang kailan lang sa kapanahunan nga na bago tayo tumungo sa Ebanghelyo, sa kapanahunan ni Tatang noon, parang napakabilis kung titignan natin dahil kung 1973, nagsimula ng aral ng daan katotohanan at buhay at siya ay namahinga. 1988. Sa mga tuwid, kung susumayin natin yung total nun, almost 15 years lang, mga kapatid, nung nagpahinga si Tatang. At bago naman dumating si Sister Lori, after 10 years, 1988, kung susubaybayan natin yung pag-aaral, na yung pamamagitan, kung 1988 po pa, 1988, almost 10 years, bago dumating si Sister Lori sa atin. Kung ang celebration ay sinelebrate natin nung July 20, kumbaga sa pamamahinga ni Tatang, bali 21 years na siya. At ang aral mula nung 1973 to 2009 is 36 years. Sa mga tuwid na kumbaga ginugugol natin kasangkapan si Inang na pinag-iwanan ni Tatang ng aral na to. Dahil may hinabilin si Tatang nung panahon pa nun eh. Kaya parang ang bilis, kumbaga yung tipan lang namin, halimbawa kumbaga sa amin na magpapatutuo sa aral ni Tatang. Dahil nakasama namin siya hindi pa bulag. Nakasama namin siya nabulag. Kumbaga lahat ng patutuo ay nandito na. Sa mga tuwid, yung decision natin noon, nung panahon pa na yun, na tayo naaralan, ito na tayo ngayon. At kung ano ngayon yung decision natin, para sa kinabukasan. Kung ano yung decision natin ngayon, ay para sa bukas. Para sa kinabukasan natin, kung ano tayo kinabukasan. Sa mga tuwid, mga kapatid, dahil maraming naganap, maraming nangyari, kumbaga yung lakbay nga namin kung isa-isahin natin, pasalamat nga kami sa Diyos kumbaga sa lahat ng mga kapatiran na nagdanas ng mga bugbog, diba? Sa awa ng Diyos. Kumbaga siguro ay bibigay sa amin ng Diyos na literal na mabugbog kami kasi hindi para sa amin yung gano'n dahil kumbaga maraming mga kapatiran na talagang physical suffering, talagang nakaranas sila ng tadyak, suntok, gano'n. Pero sa amin, syempre nakaranas din kami, tututukan lang ng baril. Diba? Tututukan ka ng baril. Pero sabi nga yung buhay yung pag-asa natin na si Tatang na laging nandiyan. Bagamat kumbaga yung kanyang katawan ay namamahinga. Yun ngayon, tayo yung mga saksi. Katulad ng sinasabi nga ni Inang sa kapanahunan natin ngayon, tayo yung mga saksi. Diba? Ano ngayon ang sasaksihan natin? At ang kumbaga magpapatotoo mismo sa ating kung ano yung totoo sa ating sarili. Kung dinaya natin ang ating sarili, sino ang dinaya natin? Di ba? Ang Diyos. Na dala-dala natin, yung kaluluwa natin. Kung magsinungaling tayo sa ating kapwa, kanino tayo nagsisinungaling? Di ba sa sarili din natin? Sa mga tuwid, kumbaga yung panahon na binibigay ng Diyos sa atin, napakaswerte natin. Dahil yung hindi tayo nagkamali, yung decision natin noon, yung pagbuhay, yung pagbugot ng Diyos sa ating lusak na kinaroroonan. Diba? Dahil ang kapahamakan nandiyan lang. Pero nandiyan pa rin yung pamamatnubay ng Diyos. Higit sa lahat ng mahal na ina. At nandiyan kumbaga yung kinakasangkapan. O kinatawan na pinag-iwanan sa atin ni Tatang. Dahil hindi naman nawala si Tatang kundi naman na mahinga at ang kanyang espiritu ay nandiyan, kumbaga nandito pa rin sa paligid natin. Nandiyan pumapailang lang sa bawat isa sa atin. Ngayon, kung titignan natin, kumbaga sa banal na Ebanghelyo, yung pagpugot ng ulo kay San Juan, diba? Sa mga tuwid, unang namatay si San Juan diba? Bago si Jesus. Dahil kumbaga yung sa yung pagkabuhay na muli ni Jesus, diba sila ang mga nagpakatotoo. Ngayon, yung pagpugot ng ulo ni San Juan, ano ang pinatunayan doon?
Si Herodias, di ba? Yun ang, ano, ang, ang anak ni Herodias na hilingin yung ulo ni San Juan Bautista. Kaya sa mga tuwid, kung tayo yung mga tinakatawan, o kaya kung tayo yung mga tapat na alagad ni Mama Mary, dahil ang nagpakita unang-una si Tatang ay pagiging tapat niya, di ba? Sa mahal na ina. Na katulad niya language niya noon, na libong man yung buhay niya ay hahandog niya sa Diyos. Kung tayo ay mayroon ng katangian na katulad ni San Juan, tapat. Kaya lang, paano nga tayo magiging tapat sa atin isinasagawang paglilingkod kung hindi tayo tapat sa sarili natin? Ano ang pinakamalakas na kalasag o kaya sandatang gagamitin natin upang magapin natin ang kaaway? Dahil tayo, kumbaga, mga una pa lang, mga Armageddon diba? Sang-ayon sa sa Kung Fu, sa mga Kung Fu yun kumbaga si Tatang noon, yung mga panahon niya na yun, mahilig manood ng Kung Fu. Yan, kumbaga. Yung sa kanila, ang the best na sandata nila, yung meron silang tiwala sa sarili. Diba? Tiwala lang, kumbaga nagtitiwala lang sa sarili na magagapin nila ng kaaway. Kaya sa atin naman, kung tayo yung mga Armageddon, tinuturuan upang lumaban, binibigyan ng buong puwersa ng Diyos upang makipaglaban sa demonyo, sa daigdig at sa laman, hindi lang pagtitiwala, di ba? Meron tayong paniniwala at pagpapaubaya. Hindi naman natin magagawa yon kung mismo, hindi natin kilalanin yung sarili natin. Tayo mismo ang nakakaalam kung sino tayo, kung ano tayo. Di ba? Mismo, kumbaga sa bawat isa, kahit matagal nang nagsasama, matagal nang kumbaga tayo sama-sama na tayo pa rin ang nakakaalam. Di ba? At ang Diyos, kung ano ang ating mga ginagawa. Tama man ito, mali man ito, mayroong Diyos na nakakakita. Di ba? Kaya ang hinihingi sa atin yung katapatan. Katulad ni San Juan, na dapat ang bawat isa sa atin ay mapugutan ng ulo. Pala, hindi na literal yun kasi dapat hindi tayo magkaroon ng dahil mahalaga yung katawan. Pupugutan tayo ng ulo. Kumbaga yung mga kapalaluan natin, yung mga sakit, yung kumbaga yung paghahangat natin sa higit pa sa mataas sa atin. Di ba? Na yun ay dapat maputol. Kapalaluan, yan, kasakiman, paghahangat ng hindi dapat. Kasi lahat tayo tinawag ng Diyos para merong kanya-kanyang gagampanan. Merong ipamimisyon o meron tayong dapat papilan. Diba? Kung anong papel na ibibigay sa atin, kahit papel di hapon yan, diba? Papel di liha, o kaya kung anong papel ibibigay sa atin, tanggapin natin kasi yan ang ninanais ng Diyos para sa atin. Tinawag tayo para sa kaligtasan. Diba? Hindi tayo tinawag para sa kayamanan. Dahil kung tutusin, mayaman naman tayo, diba? Ano ang kayamanan natin? Nandito. Yung kayamanan natin nandito. Sa puso natin, kung malinis yung puso natin, malinis yung konsensya natin, malinis yung buong pagkatao natin, di ba napakalaking kayamanan niya para sa atin yun? Na bagamat kailangan natin ng material upang tayo, sabi nga, bumili ng maraming kaluluwa. Diba? Matupad lang yung ninanais si Tatang. Dahil yan, noon pa man, sabi nga, ilang taon na ang mga nakaraan, na unti-unti na nagkakaroon ng katuparan yung pangako ni Tatang. Sa bawat isa, sinabi rin niya yun nabibigyan ko kayo ng kapangyarihan. Hindi lang sa magitan ng pagbibigay ng pagpapagaling ng may sakit. Diba? Kung yung pagbibigay ng spiritual sa tao, kundi literal. Sabi nga niya noong panahon na yun, gagawin tayong mga manggagamot.